If we are witnesses, mga kapatid, ibig po sabihin nun, we testify, ang Panginoon ay nagpagaling sa akin, ang Panginoon ay tinugon ang aking mga panalangin, nang ako ay nangangailangan ng employment, ng trabaho, binigyan niya ako, na ako'y kumuha ng exam, ako'y nakapasa. Ang lahat ng mga ito, mga kapatid, ay testimony. Pagpapatotoo kung paano ang Panginoon ay gumagawa para sa kanyang mga anak. Okay? Sa katunayan, pag tinignan natin ang Acts chapter 1, verse 8, sa Acts chapter 1, verse 8, ang sabi po niya, "But you will receive power when the Holy Spirit comes on you. And you will be my witnesses in Jerusalem, in Judea, and in Samaria, and to the ends of the earth." Pinagaling tayo ng Panginoon. Dinigin niya yung ating mga panalangin. Nagkaroon tayo ng tagumpay sa iba't ibang mga larangan. In return, ang sinasabi ng Panginoon, be my witnesses. Be my witnesses. Kayo mga testigo ko, kayo mga saksi, kung paano ko gumawa sa inyong mga buhay. Kapag Friday po, we encourage everyone to testify that there's only 1, 2, 3, or 4 who would come forward or who would magbibideo on sila para magkaroon ng testimony. What about the rest? What about the rest, mga kapatid? We don't have any testimony of how God moved in our lives. We're not too ready to come forward, to switch on our video and say, God has been good to me because 1, 2, 3, 4. Tayo ba ay may dapat na ikatakot kung tayo po ay magte-testify? Ang sabi po ng Panginoon, you will receive power when the Holy Spirit comes on you. Jesus Christ was talking to the apostles when the time of the Pentecost came. And therefore, when the Lord Jesus Christ ascended into heaven, He released. Pinawalan po niya. Bumaba ang Panginoong Holy Spirit. Okay? The Holy Spirit came down and empowered the apostles and the disciples and those who believed in Jesus Christ. Amen? Praise God. Palakpakan po natin ng Panginoon. So we are positioned for power, mga kapatid. We have no reason why we cannot testify, why we cannot be a witness to the Lord Jesus Christ. Sabi natin kanina, Christ is my firm foundation, the rock on which I stand. Kung matibay ang iyong pundasyon, mga kapatid, at bato yung iyong kinatatayuan, ba't hindi ka makapag-testify? Does that mean the Lord has not done anything to you? Does that mean the amount of the anointing of the Holy Spirit on your life is so small, you cannot open your mouth to testify on the goodness of God? Amen? Ibig sabihin po, wala tayong may pagmamalaki na Diyos na buhay at makapangyarihan sa ating buhay. Diyan lang po natin masusukat kung gaano kalakas ang paggawa ng Diyos sa ating simbahan o sa ating mga pamilya, kung ang bawat isa po ay naghahabulan, nag-aagawan para magpunta dito sa harapan at mag-testify kung paano gumagawa ang ating Panginoon. And we talk about expansion. How can we expand if out of 100 people, only 2 or 3 are willing and are prepared to open their mouth and testify?
doon nga sa ating Friday meeting, mga kapatid, prayer meeting, umaawit tayo. Some people do not even sing the song. Diba? But you cannot tell that. You cannot fault someone called Elijah. Okay? Mga kapatid, because he himself experienced the power of God. The Lord backed him up, supported him, nung mismo siya, mga kapatid, ay nakipaglaban sa mga mahigit na 400 mga propeta ni Baal. Ano po ang sabi? Okay? Ano po ang sabi ni Elijah sa 1 Kings chapter 18 verse 21? And Elijah came near to all the people and said, "How long will you go limping between two different opinions? If the Lord is God, follow Him. Kung yung inyong mga sinasamba ay gumagawa sa inyong buhay, iwanan niyo ang Diyos at sambahin ninyo yung inyong mga idols. If the Lord is God, follow Him. But if Baal, then follow Him." If we just use logic, on the basis of the number of people testifying on the goodness of God, mukhang iba yung ating Panginoon, mga kapatid. And the people did not answer Him a word because they themselves were waiting for results. Ano ang nangyari? Naunang nag-alay, alam na natin ito, this is the battle at Mount Carmel. Ano po nangyari? Nag-alay yung mahigit na 400 propeta ni Baal and another 400 prophets. Sinagot ba ng Panginoon o sinagot ba ni Baal yung kanilang alay, mga kapatid? Kung sino ang labanan, kung sino ang sasagutin ng Diyos o ng kanyang Diyos sa pamamagitan ng pagbababa ng apoy at tutupukin yung kanilang alay na tinagdad ng mga karne, yun ang mananalo. Mula umaga hanggang hapon, walang sagot si Baal. Ang sabi ni Elijah sa kanila, mga kapatid, sugatan ninyo yung inyong mga sarili. Sugatan ninyo para kayo ay tugunin ni Baal. Sumigaw kayo. Baka natutulog o umalis si Baal doon sa kanyang kinaroroonan. Mga kapatid, kung hindi tayo nagpe-pray dito, ibig sabihin nun, iba ang ating sinasamba. At kung walang tugon sa ating mga panalangin, baka hindi tunay na Diyos ang ating sinasamba. Amen? Praise God. Palakpakan natin ang Panginoon. Okay. Pagkatapos, talagang walang tugon, so it was the turn of Elijah. Ang ginawa ni Elijah, ang dami pa niyang mga, anong tawag dun sa Pilipino? Partida. Okay? Sabi niya, partida. Okay. O, ito na yung mga tinadtad na mga karne. Sabi niya, babasain ko pa yan. Binasa. Siyempre, pagbasa, mahirap matupok. Di ba? Binasa pa niya ng pangalawang beses. So, sa makatwid, ando doon yung alay, binasa, pagkatapos, ano po ang panalangin ni Elijah? Okay. Ano po ang sabi niya? O Lord, God of Abraham, Isaac, and Israel, let it be known this day that you are God in Israel. Mga kapatid, every time we go out of the marketplace, ang inyong kinakatawan ay ang ating Diyos. Kung ang nakikita nila sa atin ay hindi maganda, kung ang nadidinig nilang namumutawi sa ating mga labi ay hindi nagbibigay ng kaluwalhatian sa Diyos, hindi po nila paniniwalaan ang ating testimony. If ever we say a testimony with a word or two. Amen? Praise God. Hallelujah. Answer me, O Lord. Nanalangin itong si Elijah. Answer me, O Lord, answer me, that these people may know. So every time na nagtetestify ka sa kapitbahay mo,
Every time na nagte-testify ka sa kaopisina mo, ano sinasabi mo? Lord, answer me that these people may know that you, O Lord, are God. So kapag ka sinabi mo, ako, nagkasakit ako ng cancer, nagkasakit ako ng problema ko sa prostate o sa kidney, pinagaling ako ng Diyos. Kung yan ay testify natin, mga kapatid, sa pang-araw-araw natin pamumuhay, yung ating kasama, yung ating mga pasyente, yung ating mga kliyente, naririto. Naririto. Pero kung wala kang nadala dito, na pasyente mo, kasama mo sa opisina, tinuturuan mo, ibig sabihin nun, you don't open your mouth to give testimony. Palakpakan natin ang Panginoon. Marami tayong mga network of friends and associates. But where are they? It is our responsibility to share the gospel and testify so that they themselves will know that God continues to exist and continues to work even today, mga kapatid. Ano sabi ni Elijah? And that you have turned their hearts back. Okay? Doon po sa earlier, sa 36, sabi ni Elijah rito, and that I have done all things at your word. Na ito ay ginagawa ko lamang sapagkat ito ay nasa iyong mga salita. Mga kapatid, ano ba yung binasa natin kanina? Sa Acts chapter 1, verse 8. Sabi nito, but you will receive power, bawat isa sa inyo mga kapatid, you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem, in all Judea and Samaria, and to the ends of the earth. Sino sa may tingin natin dito ang may banal na Espiritu? Natanggap natin ang banal na Espiritu nung tayo tumanggap sa Panginoong Hesus bilang Panginoon at sa iyong tagapagligtas, nabautismohan tayo sa tubig, nabautismohan tayo sa banal na Espiritu. Sino po? Then, what are we doing? Di ba? What are we doing? We can easily multiply the number of people around today by 2. Kung ang bawat isa lamang sa atin, magbubukas ng ating bibig at magkukwento. Alam mo yung aming kasama sa church, nagkaroon ng cancer, pinagaling ng Panginoon. Meron kaming kasama sa church na disgrasya sa States. Gumastos ng napakalaki. Ang sinabi, 4 to 6 months ang recovery. Ilang linggo lang, ilang buwan lang, nakabalik sa Pilipinas. Ano po ang nangyari? Nang sagutin ng Diyos ang tugon, ang panalangin ni Elijah na, Lord, answer me by fire. When all the people saw it, the burnt offering, the wood, the stones, and the dust, at tinuyo niya yung tubig, mga kapatid, ano po nangyari? All the people saw it, and they fell on their faces and said, the Lord, He is God. The Lord, He is God. May masasabi bang iba ang mga tao na pagkukwentuhan ninyo? Na magagandang testimony dito sa ating simbahan? Sasabihin ba nila, the Lord, He is not God. The Lord, He is not God. Eh, kagagaling pa lang ng mga tao na sinasabi mo, nag-testify ka. Di ba mga kapatid? The example of Elijah is a very powerful testimony of how God moves and answers the prayers of His people and demonstrates that indeed He is God. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God. Alam po ninyo, kailangan ang mga Kristiyano sa mga panahong ito.
Sapagkat ang mali, ang tawag ng ating lipunan, hindi lang sa Pilipinas, sa ibang lugar, ay ang tama ay mali at ang mali ay tama. Ang kalakaran, kung ikaw ay hindi kasama ng mga boys, ikaw ay walang lugar. Okay? Hindi ka nakikisama, hindi ka nakikipag-cooperate. Okay? Ang katiwalian sa iba't ibang larangan ay gano'n na lamang na kapag walang katiwalian, parang hindi normal. Okay? Parang hindi normal. Alam po ba natin, mga kapatid, ayon sa pagtatasa nung po dating Deputy Ombudsman, kung ang ating budget ay 5 billion, okay? 5 trillion, at least 20% goes to corruption. So when we talk of 5 trillion, 20% of 5 trillion is 100 billion. Para lamang yon sa katiwalian. Para lamang yon sa for the boys. Para mapadali ang paglakad ng mga papeles. Noong nagkaroon ng seminar si Brother Milton, Dr. Milton, doon po sa Lasal, ang guest niya ay si Mayor Magalong. Ang sabi ni Mayor Magalong ng Baguio, hindi na po 20% ngayon. Umaabot na po ng 40 to 50% ang katiwalian. Okay? At hindi po yun. Kung 40%, kalahati upfront. Okay, so ikaw, contractor ka, yung 20% na maaaring inutang mo lang sa bangko, nando na yon. Ano pang magagawa? Kaya pag bumaha, bahang-baha. Konting baha, konting ulan, karsada, sira. Kasi, kung 100 pesos ang kailangang ibuhos doon sa karsada, at 40% ang for the boys, edi 60 pesos na lang para doon sa karsada. Edi malabnawang timpla ng simento. Kaya huwag tayo magtaka kung bakit masyadong napakasama ng ating infrastruktura sa ating bayan. Okay? Kaya, mga kapatid, kung ang bawat isang Pilipino o bawat Kristiyano, mga kapatid, sabi sa 2 Chronicles 7:14, kung tayo na tinatawag sa pangalan ng Diyos, magsisisi ng ating mga kasalanan, hahanapin natin ang kaluwalhatian ng Diyos, at magpapakumbaba tayo sa harapan ng ating Panginoon. Ano sabi ng Panginoon? Tutugunin ko ang kanilang mga panalangin. Patatawarin ko ang kanilang mga kasalanan. At pagagalingin ko ang kanilang bayan. This is the same story of Corinth. Okay? Noong panahon po ni Apostol Pablo. Ayan po yung Corinth, no? Ayan ang Greece, ayan yung Corinth, nasa taas yung Philippi, nandun po yung Athens, kung saan nagsalita din si Apostol Pablo. Ano ang kalakaran? Okay? Ano ang kalakaran noong panahon na yon? Number 1, there was division. 1 Corinthians chapter 3. Okay? Nag-aaway-away. Ang sabi ng iba, ay magaling si Apollo, kay Apollo ako. Mas magaling si Sipas, kay Sipas ako. Ay hindi, si Apostol Pablo ang nagbautismo sa akin, kay Apostol Pablo ako. Nagkakaroon ng division ang body of Christ doon po sa Corinto. And that's not good. Because there's only one Christ. There's only one head, the Lord Jesus Christ. Why will there be separate bodies of the body of Christ? Okay? Isa po yun. But when one says, I follow Paul, and another, I follow Apollos, are you not being merely human? Hindi ba parang tao lang kayo? Pero sabi ng Panginoon, mapupuspos kayo ng banal na espiritu. Bakit meron panlugar ang pagiging tao, in quotation marks, sa inyong mga pag-iisip at sa inyong pananampalataya? Yung po ang tanong ni Apostol Pablo. Pangalawa, sexual immorality. 1 Corinthians chapter 5. Ano po nakalagay dyan? Ang sabi ni Apostol Pablo, mahigit pa kayo sa mga pagano. Kahit mga pagano, nilirespeto ang ating mga kultura. Bakit?
Sapagkat yung isang lalaki, ang asawa niya, asawa ng tatay niya. See the immorality? And people thought that that is just okay. Yun po ang problema ng lipunan. Okay? It's just okay. It's just okay. Hindi ka nagpunta ng simbahan. It's just okay. Yung mali, nagiging tama. Yung tama, nagiging mali. Number 3, there were lawsuits among believers. 1 Corinthians chapter 6. Ang sabi ng Apostol Pablo, kayo, pareho kayong Kristiyano, pareho kayong mananampalataya, pagkatapos hahayaan ninyo na yung isang judge na hindi mananampalataya ang maghuhukom sa inyo. Stand for righteousness. Stand for righteousness, mga kapatid. And number 4, there was so much idolatry in Corinth, 1 Corinthians chapter 10. Remember, mga kapatid, the context. The context is that itong mga ito, lalo na yung Greece, no? Yung Athens, Corinth, doon sa Canaan, Philippi, etc., bago pa lang nilang naririnig ang Panginoong Hesus. Bago pa lamang nilang naririnig ang pananampalataya ng Kristiyano. Kaya napakadali, mga kapatid, na mag-backslide yung mga tao. Walang iniwan yan, mga kapatid, sa mga bagong Kristiyano. Sa unang pagkakataon, napakainit niyan. Pag dumaan ang 2, 3 buwan, 5 buwan, di mo na makikita sa simbahan yan. This is the parable of the soil. Saan napunta yung bini? Nandoon lamang by the wayside, kinain na ng ibon. O kaya napunta sa mga matitinik na lugar, hindi makausbong ang roots, hindi makausbong ang yung pong bini. O kaya yan ay napunta sa mabatong lugar. Bad soil. Okay? Bad soil. Kaya, mga kapatid, makikita natin, ito yung konteksto. Maraming problema sa simbahan sa Korinto na itinatag ni Apostol Pablo. Kaya, sinabi niya, okay? Sinabi niya, mga kapatid, sa 1 Corinthians chapter 4, sabi niya rito, I do not write these things to make you ashamed, but to admonish you as my beloved children. Binanggit niya ito mga problema. Okay? Ito yung mga problema. Yan ang mga problema. Ang sabi niya, naunawaan ko kayo. Pero ito ay pinopoint out ko sa inyo, binabanggit ko sa inyo, hindi para kayo ipahiya. Okay? But to admonish you as my beloved children. Nandoon yung Father's heart. The Apostle Pablo. For though you have countless guides in Christ, you do not have many fathers. For I became your father in Christ Jesus through the gospel. I urge you then, be imitators of me. That is why I sent you Timothy, my beloved and faithful child in the Lord, to remind you of my ways in Christ. Kaya mga kapatid, ang sabi ng Apostol Pablo, kung kayo ay naliligaw, pinadala ko ang disipulo ko na si Timothy upang paalalahanan kayo kung papaano ako gumagawa. What are my ways in the Lord, our God? Imitate me, ang sabi ni Apostol Pablo. Maybe Elijah can say that to the people of God. Then, imitate me. But hindi si Elijah. Oh, walang takot. Pag mali, sasabihin niya yung mali. Today, can we say that, brothers and sisters? Imitate me? Imitate me, hindi na tayo nakakapagpatotoo sa simbahan. Imitate me, kung minsan hindi tayo nakikita. We have to have good testimony if we want to testify of the goodness, the kindness, the power of God in our lives. Hallelujah. As spiritual fathers to the Corinthians, having been the one to introduce and lead them to Christ, Apostle Paul wanted them, number 1, to change their attitudes and behavior. Meron bang karapatan si Apostol Pablo na sabihin yun, magbago kayo? Meron. Why? Because matindi yung problema sa buong Korinto.
Number 2, pwede siya magsabi nun because he has the moral ascendancy. Okay? He had a moral ascendancy. Kaya nga sabi niya, imitate me. I have sent you, my disciple, Timothy, to show you, to remind you of my ways with the Lord our God. Second, to imitate his example in living out the gospel. Mga kapatid, kaya lagi natin sinasabi, lagi nating babasahin ang ating banal na kasulatan. Ito lamang ang ating koneksyon sa ating Diyos. Ito yung kanyang love letter sa atin. Ito yung kanyang plano. Yung plano niya sa nagdaan, plano niya sa hinaharap, kaya tayo hindi maliligaw. Kung marami sa atin ang naliligaw sa ating pananampalataya, basahin natin ang banal na kasulatan at naririto ang plano ng Diyos para sa bawat isa sa atin. Amen? Pangatlo, precisely, he sent Timothy to remind them of Paul's ways in Christ. At number 4, he threatened them with iron rod of correction. Sabi niya, makapagdating ko dyan, mapalo ko kayo. Siyempre, this is a way of saying, I will admonish you in a very strong way. Yung iron rod is just a figurative way of saying, I will deal with you. Okay? So, ang sabi ni Apostol Pablo, for the kingdom of God is not in word, but in power. Hindi lamang yan sa salita. Sabi niya, pagdating ko dyan, titingnan natin kung ano ang kanilang sasabihin, kung hanggang saan ang kanilang tinatawag na kapangyarihan, pagdating ko. Ganun po si Apostol Pablo. Alright. The kind of power the world has to offer is different from the kind of power that God wants us to have. Okay? Ang power para sa mundong ito, mga kapatid, is all about wealth. Pag mayaman ka, tinitingnan ka, kahit sa simbahan. Pag mayaman ka, iginagalang ka, kahit sa simbahan. Pag mayaman ka, naku, pagtitinginan ka. Alright. Number 2, health. Yung mga health, health freaks. Yan. Kapag ka ikaw ay talagang malusog at ikaw ay malakas, okay? Pinagpipitaganan ka kasi baka tumagal ang buhay mo ng 100, 110. So, wala na yung iba, buhay ka pa. Okay? At pangatlo, strength. Kung ikaw ay malakas, both figuratively and literally, ikaw ay pinagpipitaganan ng tao kahit sa simbahan. But that's not the kind of power we're talking about here. It is spiritual power. Okay. Now, sinabi ko dito, not even this. I'm not saying that healing, miracles, signs, and wonders are not needed or are not important. They are very important. But I have to contextualize that mamaya po. Number 2 is godly living. Napaka-importante na tayo ay pwede makapag-testify kung paano tayo po mabuhay sa Diyos, sa kapangyarihan at sa pag-ibig ng Diyos, hindi lamang sa atin, kung hindi sa ating kapwa-tao. Okay? But what is more important to the Lord? Okay. This is the powerful quickening by the Holy Spirit attending the preaching of His Word or the preaching of the gospel. Okay? Explain po natin. Okay. Pag tayo po ay nagmimensahe po dito sa pulpito, okay? Unang-una, titingnan ng mga tao, anong klaseng tao yung nagpipreach? Okay? Yung bang kanya sinasabi, kanyang ginagawa? Pagka nag-preach ba siya ng pag-ibig, nakikita ba yung pag-ibig sa kanyang buhay? Yun ang tinatanong, mga kapatid. Okay? yun ang mga tanong. Kung pagka ikaw ay nagpunta ka sa pulpito, sasabihin, yung ba sinasabi niya, ginagawa niya? Kapag nakitaan po tayo ng mga bagay na hindi natin ginagawa, wala akong maniniwala sa ating mga preaching. Amen? Kayo ba maniniwala kung halimbawa ako ay kriminal? Pagkatapos takas na bilanggo, pupunta ako ngayon dito at magpipreach sa inyo? Tapos pinagawa ko kay Sister Apple yung aking mensahe.
Babasahin ko ngayon. Sino maniniwala sa akin? Kakukulong ko lang. O kaya wanted pa ako. Di ba? Okay. Una yung tanong na yon. Pangalawang tanong, kapag nagmensahe ka, hindi po dinadaan yan sa magagandang salita. Okay? Hindi po ginadaan yan sa magagandang salita. Yung iba, mas flexible tayo, o kaya tayo ay mas ease kung tayo ay nag-i-English, o kaya tayo ay nagtatagalog, o nagpipilipino, o kaya halo yung dalawa, o kaya pure English, pure Filipino, or mixed between Filipino and English. Kung saan po tayo makapagpapahayag ng nais nating ipahayag sa kongregasyon, doon po tayo. Kung nahihirapan po tayo sa English, wag na po tayong magsumikap. Amen? Kasi mapapahiya ka lang, una. Mapapahiya din ng Bible. Kung mali-mali yung sinasabi mo tungkol sa Bible, lalo na yung pag-aaral mo tungkol sa Bible. Nobody is going to listen to you. Okay? Ngayon, kung sa hindi na maganda yung pagsasalita niya. Okay? Medyo English-Tagalog yung pagsasalita niya. Pero bukal sa isipan niya at bukal sa puso yung sinasabi niya, at bago siya nag-preach the night before, nag-pray siya ng 2-3 oras, nag-ayuno sa umaga, pag nagsalita siya dito, mga kapatid, ang bawat isa, okay, everyone's heart will be touched. Everyone's heart will be anointed. And you will be moved. Yun po yung power na sinasabi ni Apostol Pablo dito po sa Corinto. So, because of that powerful preaching, mga kapatid, it leads to, number 1, quickening the dead sinners. Ikaw, alam ba, naimbita ka. Dati kang mananampalataya. Pagkatapos ikaw ay lumamig sa Panginoon. Nandun ka sa likod. May nag-preach dito tungkol sa repentance. Tungkol doon sa pagsisisi. At nung siya ay nagsisi, nagkaroon siya ng breakthrough after breakthrough sa kanyang buhay. Naantig yung kanyang damdamin. Naantig yung kanyang espiritu. That's the anointing. That's the power of the Holy Spirit in his life. Number 2, enlightening of blind eyes. Marami po sa atin dito, may tinatawag tayong spiritual scale sa ating mga mata. Nakita na natin yung pinagaling sa cancer. Nakita na natin yung pinagaling sa tumor, sa prostate, sa aksidente. Pero, ayaw pa rin maniwala. Mga kapatid, an anointed message that comes directly from the heart of God will remove all of those spiritual scales, and then the person begins to see. Yan po sana na nangyayari sa atin dito sa simbahan. Number 3, unstuffing of deaf ears. Marami rito, mga kapatid, sa lahat ng simbahan, papasok dito, lalabas doon. Pagdating sa labas, uy, ano yung mensahe? Tungkol sa ano? Yung kay ano? Ganun. Tanungin mo si Peter, baka natandaan niya. Pagka ganun ang nangyari, mga kapatid, ibig sabihin, the anointing was not there. There was no anointing. Nakalimutan. Ibig sabihin, hindi tumimo sa puso ng mga nakikinig na mensahe. Number 5, enlivening stiff neck and hands. Nadinig niya, pagkatapos nag-awitan tayo dito, yung dating hindi niya maitaas na mga kamay, bigla niyang itinaas at sumasayaw pa. That's one proof that something happened when he received the word that you shared in your preaching. But when they continue, okay, not to honor the Lord in praises and in worship, in testimony, baliwala yung ating ipinreach. Amen? So we hope that next week, mga kapatid, yung bago tayo magsimula ng worship service, takbuhan dito sa harapan. Unless talagang wala tayong kahit na anong testimony. Ibig sabihin, the presence of the Lord in this house of the Lord
is very weak. Number 6, delivering persons from the slavery of sins and Satan. Okay. Mga kapatid, tayo po ay binanal ng Diyos. We are the saints of the living God. By this time, that we have accepted the Lord and our Savior, Jesus Christ, that we have been empowered, endued with the Holy Spirit, dapat yung power ng kasalanan at ng diablo, kaya na nating labanan. Bakit? Mismo si Apostol Pablo, binigyan tayo sa Ephesians 6. Di ba? Put on the whole armor of salvation. Helmet of salvation, shield of faith, belt of truth. Okay? Lahat ng mga ito, mga kapatid, pwede natin gamitin. We have been given the authority to use the key to the house of David. If anything we close, nobody can open. If we open something, nobody can close. Pag sinabi mo sa isang karamdaman, huwag ka nang babalik, at hindi na bumalik, that is exercising your authority to use the key to the house of David. And it's no different from using binding and loosing sa ating buhay. Whatever you bind on earth shall be bound in heaven. Whatever you loose on earth shall be loosed in heaven. Yun ang authority natin, mga kapatid. Kaya nga sabi niya, you will receive power when the Holy Spirit shall come upon you. And that happened during the time of Pentecost. And every time, bawat isa sa atin, nabaptized in the water, then by the Holy Spirit, and the fact that we have accepted the Lord as our Savior and as our Redeemer, nasa atin ang banal na Espiritu. Right now, the Holy Spirit dwells in you. Do you accept that? However, the amount of anointing differs from one person to another person. Why? Hindi naman tayo lahat nagbabasa ng Bible before we sleep. Hindi naman lahat tayo nagbabasa ng Bible after we wake up. Hindi naman lahat tayo pare-pareho na nananalangin sa Panginoon. Hindi naman tayo lahat humihingi ng Panginoon ng revelation, kapahayagan. Then how do you expect that your level of anointing and the presence of the Holy Spirit in your life is as high as necessary? It's a matter of sowing and reaping. What did you sow? You sow by prayer, meditation, study of the Word. What do you reap? A very powerful presence of the Holy Spirit in your life. Kung wala nun, kung wala kang itinanim, mga kapatid, huwag kang aasa na marami kang aanihin. So, pag ikaw nagpe-pray, bawat isa naman sa atin, pwede mag-pray. Mayroon kang sakit na, may sakit yung kaklase mo, pwede kang mag-pray. Kung hindi gumaling, there must be something. Okay? Ask ourselves, Lord, pinag-pray ko na to, ilang beses na, hindi pa gumagaling. Okay? Kaya makikita natin, mga kapatid, okay? Doon po sa mga apostol, makikita natin sa Acts chapter 2, verses 1 to 41, the address of Peter, mga kapatid, no? Chapter 2, verse 41, they heard this, they were cut to the heart and said to Peter and the rest of the apostles, brothers, what shall we do? And Peter said to them, repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, for the forgiveness of your sins, and you will receive the gift of the Holy Spirit. See? The Holy Spirit, kapag ikaw ay tumanggap sa Panginoon bilang Panginoon at sariling tagapagligtas, diyan papasok sa iyo ang banal na Espiritu. For the promise is for you and for your children and for all who are far off. See? And with many other words to bear witness, etc., etc. Sa bandang uli, 41, ano po siya sabi sa Bible? So those who received this word
were baptized, and there were added that day about 3,000 souls. 3,000. See? Nagsalita si Pedro, full of anointing. In-explain niya ang plano ng Diyos sa buhay ng mga tao. 3,000 po ang nakakilala. Because of that powerful quickening by the Holy Spirit in the hearts of those who heard the Word. So pagka halimbawa, next week, okay, nagkaroon ng change sa ating behavior, nagkaroon ng excitement sa atin, ibig sabihin, yung mensahe natin ngayong Sunday was powerful and was effective. Pero kung ganito pa rin ang level ng ating lethargy or spiritual lethargy, mga kapatid, it means my preaching may have been in vain. Okay? Pero mga kapatid, lahat ng ginawa natin sa Panginoon, may naniwala o walang naniwala, counted yon. Hindi po yun masusunog sa takdang panahon. Yung mga ginawa natin para lang sa ating sarili, yung mga ginawa natin to engage us and to satisfy what we want done, yun po yung mga masusunog. In chapter 4 ng Acts, chapter 1 to 12, Peter and John at the temple, yun po yung sinabi nila, silver and gold have I none, but in the name of Jesus of Nazareth, rise up and walk. Ano po nangyari? Yan po ay nangyari, tumayo yung pong paralysis, yung paralytic, at pagkatapos noon, siya ay nakalakad. And there is salvation in no one else, for those no other name under heaven given among men by which we must be saved. Marami pa. Acts chapter 4, 13 to 22, Peter and John preached and performed miracles. People were touched by the Holy Spirit. They saw miracles and they believed. In Acts chapter 5, verses 1 to 11, and this is a warning to the Christians, kung ano ang inyong ipinangako sa Diyos, tuparin ninyo. Why? This is the story of Ananias and Sapphira. Nangako sila na pag naibenta yung kanilang property, magbibigay sila sa mga apostoles at ang mga apostoles ibibigay sa mga deacons. Yung deacons, yun ang gagamitin sa pag-aalaga ng mga widows at saka mga orphans. Noong maibenta na ni Ananias at ni Sapphira ang pera, ang kanilang property, ang kanilang ari-arian, mga kapatid, ang laki pala. Sayang. Hatiin na lang natin. Bigyan natin 1/4 yung simbahan. 3/4 yung sa atin. Hindi na mahahalata yan. My God, brothers and sisters, Apostle Peter was full of the Holy Spirit, and he was given that spirit, that gift of discernment and the word of knowledge. So if your leaders in the church have that kind of discernment, mga kapatid, mabibisto po tayo. Nabisto si Ananias, nabisto si Sapphira, ano po nangyari? Patay ang mag-asawa. Do you want that to happen to us? If we committed something to the Lord and we did not honor our own commitment. Yan po yun. That's the powerful quickening by the Holy Spirit. Yan po yung sinasabi ni Apostol Pablo doon po sa mga taga-Korinto. Tingnan nga natin kung yung ating sinasabi is just pure words and not endued with the power of the Holy Spirit, because the kingdom of God is not in word, but in power. Now, mga kapatid, it is the powerful quickening by the Holy Spirit attending the preaching of the gospel when your preaching, when the message, when your testimony, number 1, convicts people of sin. Yung pagkatapos ng mensahe, sasabihin natin, naku, mali pala yung ginagawa natin. Magbago na tayo. Number 2, it enables people to live a new life. Always remember, kung tayo lang ang masusunod, mahirap pong lumakad sa kalagitnaan ng kalooban ng Diyos. Very difficult.
Para tayo nasa aquarium. Lahat ng tao pinagmamasdan tayo. Konti natin pagkakamali, tayo po ay gagawa ng issue. Number 3, it allows understanding of truth. Mauunawaan po natin sa isang basa mo lamang ang banal na kasulatan. Kung tayo po, if we struggle reading the Bible, it means you have not prayed enough, and your frequency is different from the frequency of the Lord, our God. That's why there is dissonance. There is disconnect between you and God. God wants to talk to you through His Word, but you cannot understand. Because your frequency is different from the frequency of God. Number 4, it empowers living out the truth. Yung pong pagsasabuhay ng katotohanan ng salita ng Diyos. Amen? Praise God. Yung po yung sinasabi ni Apostol Pablo. Okay? Nang ako ay nangaral, ang daming nagkaroon ng conviction. Yung po sinasabi ni Apostol Pablo rito. Nung hinawakan ko ang kahoy at ako'y tinuka ng viper at walang nangyari sa akin, that's power. Ano po nangyari? Yung pong tatay ni Publius, okay? Siya mismo, lahat ng mga natives, sinamba ang Diyos na buhay at makapangyarihan. Yun po yung nangyayari pag tayo po ay puspos ng banal na Espiritu, nakapagpagaling tayo sa pamamagitan ng panalangin, nakalakad tayo sa tubig. Imagine, makakalakad ka sa tubig. Makakadaan ka sa apoy. Yan po yung sinasabi ng Panginoon doon po sa Daniel. Okay? What a powerful testimony that you would have. Hallelujah. Posim, we are positioned for power. Acts chapter 1 verse 8. But you will receive power when the Holy Spirit comes upon you. Lahat po sa atin dito ay nai-indwell ng banal na Espiritu. Ang problema lang natin, baka nung tayo nakakilala sa Panginoon, ganyang kalaki. Ang presensya ng Diyos sa ating buhay. Ngayon, ganun. Kaya kung minsan di natin maintindihan ng Bible, kung minsan di tayo makapag-testify, we cannot tell stories about how God moved powerfully in our lives. Okay? Ang sabi po niya, mga kapatid, sa 1 Corinthians 18, for the word of the cross is folly to those who are perishing, but to us who are being saved, it is the power of God. There are two things here that are being connected, mga kapatid. The power of the cross and the power of God. Okay? Hindi makagagawa sa iyo ang Diyos in a powerful way unless you believe and you have faith in the Lord Jesus Christ, who crucified Himself and your sins with Him. And in the process, when faith came in, allowing you to accept the Lord Jesus Christ as your Lord and your Savior, you have found justification. If you are justified and is still in the process of sanctification, you are open to receive the power of God in your life. Amen? So lahat tayo rito, nakakilala na sa Panginoon. Bakit? Sapagkat tayo po ay may pananampalataya sa krus ng Kalbaryo. Tayo ay may pananampalataya kay Jesucristo. At dahil dito, tayo tinatawag na matuwid. Because our sins became Jesus Christ. Or Jesus Christ became our sin. And because He became our sin, He had to be crucified at the cross of Calvary. Because without the shedding of blood, there is no remission of our sins. And because our sins were crucified with Jesus Christ, our sins were forgiven. That is the power of God. Open na sa atin ngayon ang pagdaloy ng banal na Espiritu sapagkat tayo ay ginawang matuwid ng banal na Espiritu. Amen? For it is written, I will destroy the wisdom of the wise and the discernment of the discerning I will thwart. Okay? Now, Posim, you are positioned for power. Bakit? Sino ba tayo? Ito po ang ating Posim tagline. Attaining His fullness
transforming the nations. Attaining this fullness, ibig po sabihin, gusto po nating maging parang si Kristo. Okay? Malumanay, may pag-ibig sa Diyos, may pag-ibig sa kapwa, handang magsakripisyo, handang to yield, okay? To be humble, etc. Who are we? Andiyan po yan sa ating vision mission statement. We are a church composed of followers of Christ committed to preaching the gospel, discipling men and women to attain Christ-likeness, able and equipped to transform and unite lives, communities, and nations sa pamamagitan ng ano? Through the work and leading of the Holy Spirit. So as a church, mga kapatid, we are committed, okay, to the Holy Spirit. And number 3, doon po sa ating statement of belief, naniniwala po tayo sa Holy Spirit. Sa iba pong mga eklesiya, sa iba pong mga relihiyon, ang Holy Spirit hindi pinaniniwalaan. In fact, in some seminaries, Christian seminaries, wala po silang pagtuturo tungkol sa banal na Espiritu. The Holy Spirit is God. So, God. Okay? Diyos. Dahil isang Diyos sa tatlong persona. Okay? Whose presence assures us of our relationship with Christ. Okay. Ano ang function ng Holy Spirit? Andun po in red. The Holy Spirit convicts people of sin, instructs, equips, and empowers believers, and comforts the needy to make them more like Christ, to strengthen the message of Christ. It is the Holy Spirit who anoints, equips, and enables believers with spiritual gifts, such as speaking in tongues. Okay? Yung iba, pag sabi, nag-speaking in tongues, naku, nag-ano na naman yung mga demonyo. Hindi po. It is a manifestation of the power of the Holy Spirit. Imagine, and please recall, that at the time of the Pentecost, the apostles were speaking in tongues. Such as speaking in tongues, interpretation of tongues. Remember, speaking in tongues plus interpretation equals prophecy and miracle healing. Yan po yung ating pinaniniwalaan sa simbahang ito. Kaya wala pong dahilan kung bakit tayo ay hindi mapupuspos ng banal na Espiritu, because as a church, we believe in these statements of faith. Now, to conclude, nakita ko na yung si Patty. There was this story about the eagle. No? About the eagle. Siya po ay nahulog mula doon sa taas ng bundok. Remember that eagles locate their nests in the highest point of a mountain, for example. Ang problema, nung nag-hatch, nahulog yung eaglet. Okay? At that time, lumalakad naman yung farmer. Nakita yung eaglet, nag-iisa, naku, kawawa naman itong eaglet. Sinama niya ngayon sa mga manok. So, he brought the eagle to his chicken pen or chicken coop, and then what happened? Sinama doon. Tuwan-tuwa rin naman yung eagle kasi may kalaro siya, no? Okay. Tapos, as the eaglet grew and together with the other chickens, okay, hindi na yung kamukha ng mga talagang agila na hindi kumakain nung bigay-bigay. Because the eagle actually hunts for food. Predator ang eagle. Okay? Tapos, may isa pong environmentalist na daan. Sabi niya doon sa farmer, ito pong manok ninyo na to, I think this is an eagle. Ito po ay agila. Hindi, chicken yan. Tingnan mo, mukhang chicken, ano ang tawag doon? Yung tumutuka. Tumutuka siya na parang manok. Therefore, manok yan. Sabi niya. Okay. Pagkatapos, sabi ng environmentalist, pwede ho ba hawakan ko? Sige, hawakan mo. Tapos sinabi niya ito, Thou art an eagle. Spread your wings and soar. Edi, yung eagle, hawak-hawak nung environmentalist, tinitingnan niya yung kanyang mga kapatid, no? Kapatid na niya yung mga chicken, eh.
Pagtingin niya, aba, ang sarap ng buhay. Patuka-tuka lang. So ang ginawa, nagpumiglas doon sa environmentalist and he came down to where the chickens were. So failure yung environmentalist. The following day, pwede ho bang bumalik? Sabi nung environmentalist, sige, okay lang. Manok naman talaga yan eh. Okay? Second day, ganun pa rin. Sinabi niya, thou art an eagle, spread your wings and soar. Eh nandun pa rin sila sa chicken coop. So, paghawak niya, nakita niya yung mga kapatid niyang manok, bah, napakaganda ng buhay, sarap ng buhay, patuka-tuka lang. Nagpumiglas ulit, anong ginawa mga kapatid? He joined the other chickens. See? Now, nag-isip mo yan yung environmentalist. It must be the environment. It must be the environment. If the eagle continues to associate himself or itself with the chickens, he will forever be a chicken. So, ang ginawa po ng environmentalist, he brought the eagle close to a high, tall mountain. Tapos meron pong bangin. Alright? So, ang sabi po noong environmentalist, hindi mo na makikita yung chicken coop. Hindi mo na makikita yung mga kapatid mong manok. Okay? Tapos, edi hinawakan na niya. Okay? Tapos sabi niya, thou art an eagle. Spread your wings and soar. Tsaka ho niya inihagis sa himpapawid. At ano po ang ginawa noong agila? Hindi na nakita yung pong kanyang tinutuka-tuka. Hindi na po niya nakikita yung pong kanyang mga kapatid na manok. But what he saw is the vast space across the mountains and the vastness of space in the heavenlies. When that word was spoken, okay, thou art an eagle, spread your wings and soar, at ibinato siya, then he started to flap its wings and started to soar high. Mga kapatid, ang sabi po ng mga eksperto, we are the average of every 5 person or our friends. So if your friends are corrupt, ang average niyan, corrupt. Kung ang mga kaibigan mo ay mahilig sa night out, ganun ka rin. Okay? So, brothers and sisters, let us always remember that we have been carved out to be eagles, not to be chickens. But when we associate ourselves with chickens, day and night, we will never be able to achieve what God has planned us to be. And that is to be an eagle, that we can spread our wings and soar. Do you want to be chickens?